Eto mga bossing, Senador Erwin Tulfo, wala nang balak ipatawag ang Brave 18. Muling nabuhay ang usapin sa pagitan ng Senate Blue Ribbon Committee at ng tinaguriang Brave 18 matapos sabihin ni Senador Erwin Tulfo na maaaring hindi na niya muling ipatawag ang grupo dahil umano'y hindi sila sumipot sa pagdinig. May nagtatanong, tatawagin mo pa ba yung 18 Marines? Inimbitahan na namin. Ayan di ba hindi naman sila sumipot? So para ano pa, aniya ni Tulfo. Ngunit taliwas dito ang pahayag noon ng abogado ng grupo na si Attorney Levy Baligud. Ayon kay Baligud, tinanggap at sinunod ng Brave 18 ang imbitasyon ng Senado at nagtungo sila sa gusali noong nakatakdang pagdinig. Gayunman, aniya, naantala sila ng humigit kumulang 90 minuto dahil sa mga requirement sa pagpasok kabilang ang QR code at iba pang proseso sa entrada ng Senado. Inabala ninyo lang kami, perwisyo, pinagbibintangan pa kami nitong Sherwin the Impostor na hindi kami dumalo, pahayag ni Baligud. Dagdag pa niya na 90 minutos ninyo kaming hinarang mula main gate hanggang building entrance. Sinabi rin ni Baligud na nang tuluyan silang makapasok, wala na ring pagkakataong maiharap ng mga dating sundalo ang kanilang testimonya dahil sa nakatakdang hearing ay nauwi na lamang sa isang consultative meeting. Sa panig naman ni Tulfo, inamin niyang hindi pa noon ganap na organisado ang Blue Ribbon Committee kaya hindi rin sila makapagsagawa ng formal na pagdinig. Kailangan muna i-organize yung Blue Ribbon kasi hindi pa po sila talaga organize. So hindi pa kami makapag-organize, hindi po kami makapag-hearing. It was just a meeting, paliwanag ni Tulfo. Kasabay nito, napaaga rin ang pagtatapos ng pagtitipon dahil sa lindol na tumama sa Mindanao noong araw na iyon. Dahil dito, iginiit ng kampo ng Brave 18 na hindi tama ang sabihing hindi sila sumipot dahil nakarating umano sila sa Senado at sinikap na dumalo ngunit hindi napagbigyan ng pagkakataong humarap sa komite. Ang Brave 18 ang grupo ng mga dating sundalo na naglahad ng mga aligasyon kaugnay ng umano'y anomalya sa mga proyektong flood control. Ang kanilang testimonya ang naging sentro ng mga naunang pagdinig at pampublikong diskusyon hinggil sa issue. Kayo mga boss, sang-ayon ba kayo na hindi na ipatawag ang Brave 18 sa mga susunod na pagdinig dyan sa Blue Ribbon Committee? Anong masasabi nyo mga bossing?